Gugma sa Diyos. Verse 1, all together sing. Ang kalag ko gianod sa dagat sa sala, sa mapintas nga balod, way kagawasan ko, ug sa walang madugay sa akong pagtuaw, giluwas ko sa agalon sa dagat. Gugma sa Diyos, gugma sa Diyos, kana ko nagluwas ang gugma niya. Gugma sa Diyos, gugma sa Diyos, kana ko nagluwas ang gugma niya. O kalagagianod, tutuki si Jesus, iya nga sa kwaton ka, sa lawod sa sala. Amen! Siyang agalon sa balod, ginatuman siya, kang Jesus dangup lang ug maluwas ka. Gugma sa Diyos, amen! Gugma sa Diyos, kana ko nagluwas ang gugma niya. Gugma sa Diyos, gugma sa Diyos, kana ko nagluwas. Kang Jesus itugyan na, king kasing-kasing ko, ug sa iyang gugma lang magkinabuhi ko. Ang tanan kong katakos, ihalad kang Jesus, kay matuod siyang gugma ug may gahom. Gugma sa Diyos, gugma sa Diyos, kana ko nagluwas ang gugma niya. Gugma sa Diyos, gugma sa Diyos, kana ko nagluwas ang gugma niya. Atong andamon, atong mga halal palihog, atong tithes and offerings. Let us pray. Heavenly Father, we thank you, Lord, for this evening. Imong gihatag ka na mo, Ginoo. Salamat, Lord, sa kahigayunan nga kami makasimba. Salamat sa freedom sa among nasod nga gihatag, Lord God, nimo nga makasimba mi ug madunggan sa uban, makita sa uban nga walay manghilabot na mo, Ginoo. Salamat, Lord, that we are in the Philippines. Salamat, Father God, for the opportunity to give and to return our tithes tonight. I pray that you would bless the giver, bless ang mga katawhan nga nahimong matinumanon sa imuhang pulong, Ginoong Dios, diha silang kasing-kasing. Bless ang offerings nga magamit kini pagsabog sa mga balita karong sa panahon. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Okay, maghatag sa offerings samtang maminaw tag special number.
still know the plans I have for you, and I will lead you in the way I choose. Trust now my heart, my grace is still enough. Forever rest within my faithful love. For I still know the plans I have for you, and I will lead you in the way I choose. Trust now my heart, my grace is still enough. Forever rest within my faithful love. Forever rest within my faithful love. Forever rest within my faithful love. Amen. Salamat sa gugma sa Dios nga faithful. Amen. So, please open our Bibles in the book of Genesis chapter 8 verses 20 to 22. Genesis chapter 8 verses 20 to 22. Now, atong sugdon sa verse number 18. Are there? Say amen. Ako'y basa sa verse number 18, tubag mo sa verse 19, puli-puli ta hangtod mahuman sa verse 22. And Noah went forth, and his sons and his wife and his sons' wives with him. And Noah builded an altar unto the Lord, and took every clean beast and every clean fowl, and offered burnt offerings on the altar. Together, while the earth remaineth, seed time and harvest, and cold and heat, and summer and winter, and day and night shall not cease. Let us pray. Heavenly Father, we thank you for this evening you have given to us to worship you, to sing to you, to give our offerings. Salamat sa kagayunan nga magpamalandong usab kami sa imong pulong, Ginoong Dios. Ang pagampo, Lord God, ng imong andamon, ang kasing-kasing karon sa mga butang among makatunan. Nagay may grasya nga mo kani ika-apply sa mong personal o individual nga kinabuhi. Kung gitugyan kani mo gisalig sa ngalan ni Jesus Christ, mong Ginoong maluwas. Amen. Please be seated. The title of God's message this evening, Family Altar. Family Altar. Since this month is our family relationships, unya mo nang atong isgutan ining kagabhion, unsa ka importante kining family altar. The title Family Altar simply means family Bible study and worship time. Every Christian family should have such a time daily. Okay? So ako nang itudlo ninyo ni gagabhion because I believe, as far as I know, dili pa tanang pamilya ang naghimo ni ini. Unya, wala ta naanad ni ini. Unya, gani, bisan sa pamilya nga dili Kristohanon, nindot mo ginang naay family time, pero talagsa na lang gyud ning pamilyang dunay family time karon. Nya, naay kwarta, mag-outing kunuhay, kay mag-family outing, pero pag abot ito, gatagsar gyapon cellphone, wa ra gyapon kay istorya. Amen? And this is what Satan is doing today since the beginning to destroy the family. The family is the first institution that God has ordained, that God has created, but Satan has managed to destroy it by so many ways. Amen?
nga perting daghana ang pamaagi sa yawa para mabungkag ang pamilya. And we believe, we know from the Bible that family builds a strong nation. Family builds nation. Why? Because the family is the smallest unit of the community. Every person reigning in the country or every politician that is sitting on the office of the country comes from a family. So kung unsa na siya nga klase nga pamilya nagikan, that's what is his heart and what is his purpose in ruling in every position nga naa siya, mo na naa siyang kasing-kasing because of the family that he was brought up. Every Christian family should have such a daily time. It is amazing how few families really take this seriously and practice this routinely. And I hope and I pray tonight as I end this message, nga mohimo ta og desisyon sa atong kinabuhi, nga mohimo tag family time. Mohimo tag family altar, mo set up tag family altar. As Noah went down from the ark, sa dihang sila human sa usa ka tuig ug kapin nga nagpuyo dito sa arka together with the animals, sa dihang naglunop makigsunan, ug ang Bible nag-ingon sa dihang si Noah ug ang iyang mga anak ug ang mga asawa sa iyang mga anak ug ang iyang asawa together with the animals, sa dihang sila nanaog gikan sa arka, ang unang gihimo ni Noah is to build an altar. Amen? It is the best guarantee to a Christian children with good moral standards to do not drift through the teen years, to have a family that has a witness for Christ in the community. To have a family that takes church seriously and enjoys going to all the services. So what is an altar? Unsa may pasabutan ng altar? Literally, it is a raised structure made of stone for the purpose of offering animals to God. Ato makita diya sa verse number 20 in your Bibles, please. And Noah builded an altar. Ang altar, bato kini nga gipatong-patong nga mahimong halaran, or sa Bisaya, halaran ang altar. Mahimo kining halaran sa mga beast or sa mga animals. O yun ang Bible, and Noah builded an altar unto the Lord. So the altar was made, intended to the Lord, because you can make an altar not to the Lord. Okay? Pwede ang imong altar ang gasakay si Santo Niño. Pero ang altar sa Bible, bato kini nga gipatong-patong nga diha ipatong ang hayop. O ingon ang Bible, and took every clean beast of every clean fowl and offered burnt offerings on the altar. So, dili day basta-basta nga pataka lang kag offer sa offering sa imong offering sa altar, because I believe one of the purpose nga nung nagpapili ang Ginoo og limpyo nga mananap, because only clean beast is allowed to be offered on the altar for the Lord. Dili tanang hayop pwedeng i-offer dito. Okay? So, God puts a restriction when making an altar. It must not be made out of the hewn stones. Gitagaan gini og specific nga balaod nga dili pwedeng ang bato gi sapsap. Kinahanglan nga kung unsay porma sa bato original, mao gito imong ibutang. Unsa may purpose ana? Because it speaks of its purity. Kanang putli nga wala siya hilabti ba? Wala hilabti. It speaks of purity which pictures the body of Christ. Kay ang altar mismo nagpicture kini sa lawas ni Kristo nga putli ug walay sambog. Spiritually speaking, it is a moment of one's life where he meets God in prayers and worship. So karon wala naman tagi sugo sa Ginoo nga maghimo og altar nga magpatong-patong ta diha og bato unya maghalad tag animals tungod kay ang katapusan nga gihalad si Kristo naman. Unya ang altar mismo si Kristo, ang burnt offering si Kristo, ang incense si Kristo, it's all Christ. Og ang dugo ni Kristo naghugas na sa itong mga sala. So the altar moment is the time of consecration, purification, sanctification, prayer, and worship to God.
So the altar today is not corporate, it should be personal. Amen? Nga ikaw ug ako, doon na tayo kaugalingong altar moment nga ang Ginoo ra gyud imong kaistorya. Amen? Maghimo ka o mag-set kag time nga Ginoo ra gyud imong kaistorya. That's an altar moment. Dili ta pareha ng nangadji, nagatubang sa altar, unya nagsigig, yaw-yaw to mga pangadjion, nya paghuman nga, hoy, ang linungag nito ha, tima na to. Santa Maria na. Ang tubig, kuha na to, kinibuka na to. Dili pwedeng nag-altar moment ka, unya napo kayo lang ka-istorya. Amen. So, Noah's first recorded act after leaving the ark is one of worship. He builds an altar to the Lord and offers animal sacrifices on it. This is the first time Scripture refers to building an altar to God. God did not tell Noah to build an altar. It was Noah's decision to make an altar for God. Ano man, kay si Noah, nahibalo siya nga naluwas siya gikan sa flood because of God. In the previous chapter, God sent 7 pairs, each of every kind of clean bird and animal. That was the first time, that was the first hint that God regards some animals as clean and others as unclean. Because only clean animals could be used as sacrificial offerings for God. Worship of the Lord is the first of all, vertical and then horizontal, begins in the home and takes the whole family. So una sa tanan, you cannot build a family altar if you don't have a personal altar. Amen? So sabot pasabot, ana, when Noah builded his altar, he worships God personally and then calls out his family. Hey, this is my altar. I worship God here. I offer offerings here. Now, this is our altar. Nakuha niyo? It begins with a personal altar and then a family altar. Because a father, ang usa ka amahan, dili ka maka-invite sa imong family og worship og himog altar. Kung ikaw mismo wa ka nag-build up sa imong kaugalingong altar dias Ginoo. Ang usa ka inahan, it's very awkward to call your children to gather home nga mag-ampo mo or magbasa mo Bible kung ikaw mismo wala kay personal altar. Noah, before he calls his family, he builded an altar. Abraham builded an altar with Isaac. Jacob builded an altar. Amen? The patriarchs builded an altar, but first it begins as a personal altar, then it became a family altar. Sabta na to? Abraham, nagtultol na lang si Isaac, nagtultol na lang si Jacob, nga naman, kay balo man sila nga, kini, altar ni sa among amahan, amo ning i-rebuild, amo ning balikon, kay altar ni sa among amahan. So it first begins with a personal altar, dayon mahimong family altar. So what I'm trying to teach this evening and to preach this evening is, first of all, as individuals din kagabion, magpanday tag atong kagalingon nga altar. Wala na nagpasabot nga nag-abot sa inyo karon, magdinukdukay mo, magkuha mo martilyo, gabas og kahoy, kay maghimo mo inyong altar o manguha mo bato, matingala inyong bana, matingala inyong mga anak ano, nga ingos pastor uli mo himog altar. No. As we go home, make a decision nga kini nga time mo himo kog nag-build up ko, supposed to be karon na kay imong personal time with God. Amen. Because you can never invite your family to that kind of altar if you have not built it yet. Hello? Worship. So, atong isgutan karong gabi una, so what is the purpose of the family altar? What is the purpose of the family altar? Letter A, to worship God together. To worship God together. By the way, those of you who are singles, wala pa'y pamilya, build your own altar with God.
Sa diyang single pa ko, sa diyang ulitaw pa ko, I built my own relationship, fellowship with God. I built my own altar with God. I pray very early in the morning. I pray in the night. I read my Bible personally. Hangtod nga, giusa mi sa Ginoo kami ni Faith, we build our own altar. Amen? Because I have my own altar, nasa iyang kaugaling altar sa Ginoo, then we sa tawag na, we put it together nga kaming duha mag-worship sa Ginoo yung gagabi. So, ikaw karon single pa ka, you cannot just desire nga unta, maminyo ko, tao nga Diyos nun, tao nga may nadlukon, tao nga may nampuon, tao nga sa kang may hadlukon sa Ginoo, kung ikaw mismo, wala ka nag-build na sa magagalingon. Because God will only bring someone to your life according sa imong desire, according sa imong kinabuhi. Kaya it's very awkward nga mangayo kas Ginoo, may nampuon, mahadlukon sa Dios, sa ikaw wa ka nag-build na sa magagalingon. Amen? Hello? So first of all, unsay purpose sa family altar? To worship God together. Family man na. But pasabot, to worship God together. So build your own altar, kaya rin ikaminyo ni mo, na kay imbitar, na kay place, gadiin, mao ni akong kinabuhi. Nanguyab pa lang ka, mao ni akong kinabuhi. Nagampo ko. Amen? Mainampuon ko, so ayaw kong hilabti ang anytime niya, kay mao ni, nga ako'y kinabuhi sa pagampo. Sa rin na kay pamilya, ang purpose ana to worship God, unsa? Together. What could be a better purpose? Children should learn to worship God in their early years that they might have respect for Him in the later years. They need to learn how to regard Him and to realize that He is the Creator, holy, and be honored in all that we say and do. Kani nga mga basic nga mga butang, diha na sa inyong family altar nimo itudlo. Muna inigwali ni pastor, makaingon ray mong anak, sakto gid itong gitudlo ni Papa. Oh, kay giwali po ni pastor. Unya nigtudlo sad nimo, sakto ginapa kay mao sad giwali ni pastor. Nga naman ang simbahan ug ang pamilya ug ang individuals dapat magyayong ta sa pagtudlo sa atong komunidad sa pulong sa Dios. Munang bugat kayo sa simbahan tungod kay ang mga pamilya, ang magginikanan, wala na mo timbang sa responsibilidad nila sa pag-agak sa tumakaanakan diya sa pulong sa Ginoo. And you have this opportunity, this responsibility. Bible says in Joshua chapter 24 verse 15. Joshua 24:15. Alam mo sa amen. Joshua 24:15. Ready? Read. And if it seem evil unto you to serve God, choose you this day whom you will serve. Whether the gods of your fathers served that were on the other side of the flood, or the gods of the Amorites, in whose land ye dwell. Pero ingon si Joshua, but as for me and my house, we will serve the Lord. Nga naman ingon si Joshua, ang buot pasabot ni Joshua, dili ko makapugos ninyo, kamong ako mga silingan, kamong ako mga distant relatives, dili ko makapugos ninyo, nga mosunod mo nako, nga mga lagad mo sa akong Ginoong gialagaran, bahala mo, pero ako o ang akong panimalay, mga lagad mi sa Dios. Kaya pinaka-goal nimo amahan, pinaka-goal nimo inahan, listen, nga ang imong pamilya, madala nimo diya sa Ginoo. Hello? But as for me and my house, bahala mo. I tell you, gisulwining na nimo sila, gitagaan mo gospel tracts, imong gipakitaag mayong gawi, gipakita kasi mong Kristohanong kinabuhi, pero di ka makapugos nila. Pero ingon si Joshua, my goal is me and my house. We will serve the Lord. Psalm 78, 1-4. Psalm 78, 1-4. Give ear, O my people, to my law. What is that? The word of God. Incline your ears to the words of my mouth. Psalm 78, 1-4. Nagbasa mo diha? I will open my mouth in a parable, and I will utter dark sayings of old, which we have heard and known, and our fathers have told us. We will not hide them from there,
children. It means, sa diha nga magtudlo ta sa pulong sa Ginoo, children are always included. Nga naman, it is best for the children to learn God and to learn God's Word in their early age. Because dili masayop ang Biblia nga nag-ingon sa Proverbs 22:6. Train up a child in the way he should go. And when he is old, he will not depart from it. Bansayang o sa kabata, sa diyang bata pa siya. Kung asa sa padulong, kay sa diyang siya mudako na, dili siya mubiya dinhi. Amen? Naman tayo mga bata nga natudluan sa pulong sa Ginoo, unya usahay, nag-abot nila silang 10 years, mutulibagbag sila, but let me tell you, one day mabalik na sila, nga naman, kay balo sila unsay sakto, kay sa gamay pa sila natudluan sila unsay sakto. Mag-uol man ta karon magtan-aw nila uban, wa na mo simba, wa na mga lagad, pero ampo lang nga naman, naanay pulong sa Ginoo nga napugas ilang kasing-kasing. And I believe, sumala sa pulong sa Dios, nga ang pulong sa Ginoo nga natisok og naturok na sa kasing-kasing so sa katao, dili kini mobalik nga kawang. Pero unsa may mobalik, unsa may iyang balikan kung ikaw ginikanan, wa ka nagpugas sa bata pa sila. Amen. And the Bible says, we will not hide them from their children, showing to the what? Generation to come the praises of the Lord and His strength and His what? Wonderful works that He hath done. One of the purpose is to worship God. And acknowledge what God has done to our family. Amen? Let the children know nga anak, ampo tanak kay ani, watay bugas, lisod kay atong kahimtang. Let them know nga di mo dato. Usay kaninyo mga anak, mag-expect ng perting daghanan yung kwarta. Kung makapangayo, grabe yung makapangayo, pero let them know nga kining atong gikaon karon, kining atong gi-enjoy karon, tubag ni sa prayers. There is a God that supply our needs. Dili ka daghang kwarta, dili ka dato. Let them learn to pray and let them learn to worship God. Kung sa diyang naitubag sa pag-ampo, tanawa ganina gitubag sa Ginoo, nakakaunta. Let them learn to praise God and appreciate God and what He's doing in your family. Kili mo ni ang kahimtang nato karon, if you are not aware of it, lamina mo na ko parents, kung dili mo aware na anak, kung wa mo kasabot di ana mo nitong kahimtang karon, ikaw nagtuo ka sa Dios pero kanang imong anak wa na kailag. Nga naman empty pa nang unahuna niya, unsa may mong gipugas anak? Parents palihog lang. Bugat ang atong responsibilidad. Bugat. One thing we do in worship is to acknowledge God in His wonderful works that He has done. Unsa tay purpose number 1 sa altar? To worship God together. How many of us tonight, ikaw, doon na kay kaugalingong personal nga kanang devotional, igagabi, magbasa kag Bible, muampo ka. Pero gialaw ra nimo mga anak, mga tulog na silang way ampo, mga tulog na silang wa gabasag Bible. And this is one of the reasons why families are failing. Why children are becoming a failure in their families. Why? Kay first of all, failure sa ginikanan nga wala tagaig pagtagad ang pagtudlo sa ilang mga anak. I can say, kung dili patungod sa akong mama nga nakita na ko permente kada gabi magbasag Bible, ikabuntag, ikakadlawon magbasag Bible, magampo, and he brings us together to church. Tudluan man niya sa pulong sa Ginoo. Kung dili pa sa akong amahan nga ligon dia, inahan nga ligon dia sa pagtuo, wala mi karon nga alagad sa Ginoo. Amen. Wala ako karon nagbarog diri sa tubangan, nagwalis pulong sa Ginoo, nagsangyos may balita. Dili lang sa Pilipinas, kung dili gitagaan nato opportunity nga makawalis laing nasod, tuod kay naay mama nga nagtudlo nako sa pulong sa Dios. Dili na ko makita ako mga manghod karon that ako mga manghod magdalag Bible study, magwali kung wala sa Pastor Ambo in his place, magwali sila kung dili pa tungod sa akong inahan nga nagtudlo nako og dunay kaugalingong family altar. Worship God together. Teach your children to worship God together. Number 2, letter B, to learn God's Word together. To learn God's Word together. The Bible is very clear that parents are commanded to teach God's Word to their children. Minaw mo na ako. First of all, ang responsible ni ini mga amahan, ikaduha, mga inahan. Kung inyong bana wala diya sa iyong panimalay, you take over the responsibility of teaching your children the Word of God.
Kung dili mo makahimo sa inyong nightly family altar kay wala imong bana, ikaw, i-gather your children. Amen? Tapuka ang imong mga anak. The Bible is very clear that parents are commanded to teach God's word to their children. God commanded His people regardless how busy they are. Balikon ako, regardless kung unsa ka ka-busy, you should make time for your family altar. Kay importante ang pulong sa Ginoo, sama nga importante ang panihapon. Busy man kasi mong panglaba, busy man kasi mong trabaho, pero muhatag man jud kag higayon nga magluto. Kay importante ang pagkaon. Pero nganong dili man nato tagag importansya ang pagpakaon sa kalag sa imong mga anak sa pulong sa Dios. Hello? I salute you parents sa sacrifices nga inyong gihimo para sa iyong pamilya, para mapakaon o para masininaan ang inyong mga anak o para mapaeskwela inyong mga anak. But please, i-appeal sa inyong sakripisyo ang pagtudlo sa pulong sa Dios sa inyong mga anak. Hello? Kung gusto mo nga mulig-on ang atong church o mulig-on ang iyong pamilya, pulong sa Ginoo ang tubag ni anak. We have, bisag unsa kalisod ang pamilyang Pilipino, we try to provide the needs of the home and even some wants in the home. Amen? Makaingon man ta nga pobre lisod pero kasagaran nato pamilya na mga cellphone. Na ay computer sa pamilya. Kana mga butanga wala na sa mga balay 50 years ago. 20 years ago wala na mga butanga and we're so, karon mga pamilya naa na mga internet sa balay. But you know what? Because of His material, financial provision, and social provision, ang nawala ang pulong sa Diyos. Ningkamot ka sa mong panrabaho, maprovide na mong pagkaon, maprovide na mong sinina, mapaskwila yung mga anak, palit pa kag TV, napay mga sound system, kay feeling na to, mo na measurement sa atong pag-angat, kanang na kay stereo, na kay sound system, na kay tukar-tukar po sa inyo, na kay TV. Kay tanaw na to, mo na measurement sa atong pag-angat. But listen to me, it does not matter to God kung unsay naabot, unsay material nga siyang balay. Ang pinaka-importante nga ikaw ginikanan, ikaw inahan, ikaw amahan, doon na kay panahon sa pagtudlo sa pulong sa Ginoo sa imong mga anak. Wata masayod nga kini mga butanga, pakapin lang. Ang lisod kay ang pakapin mo atong gipadaghan, ang pulong sa Ginoo mo atong giwala. Remember, fathers, you are the pastor in your home. Amen? Deuteronomy chapter 6, verse 4 to 7, ato nang gitunan kaganang buntag, Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy might. And these words which I command thee this day shall be in thine heart. And thou shalt what? Teach them. Teach them. Fathers, I call you fathers, kung naamo sa inyong panimalay, do not fail to make a family devotional every night. Himu ana, sakripisyo ana, kung wala ang amahan, inahan. Pastor, nag-devotion man mi, tagsa-tagsa may Bible, now listen to this. Let me teach you tonight. Change it. Himuan na nga round table, himuan na nga magtapok mo, mag-istorya mo together sa pulong sa Ginoo. Himuang personal ang devotional, igabuntag, igagabi, himuang family. Nga naman, kay ang best time nga himuon ng family altar is gabi, dili buntag. Kay buntag, lain mag-schedule, ang uban, eskwela, trabaho, nya, uban, bata pa, di pa kamata, pero gabi humag panihapon, humaghugas plato, magtapok mo, istorya mo sa pulong sa Ginoo. Hello? I know, some of you are thinking, aming lisuda na pastor, oy, kay, saan ako pag-istorya akong mga anak, maniniwala na to. Maniniwala na to, kay di na taka-istorya sa mga anak. Wala na tayo heart-to-heart talk, the way ta mo istorya sa mga anak, mabaw na lang kaayo,
Unya ang ato day mga anak, doon na sila, gidala day ang problema po day silang pag-eskwela, problema silang classmate, gibully na sila, and you are not there to comfort and give them some comfort from the Word of God. Hello? Teach them diligently unto their children. Basa mo sa Bible ninyo. Bagay-sir ko na si Biblia ka ng word nga diligently. Kinahanglan nagkugi, oy. And shall talk of them when thou sittest in thine house, and when thou walkest by the way, and when thou liest down, and when thou risest up. Remember the words of the Lord Jesus, man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. Matthew 4:4, home is a good place to practice the exhortation. Let the word of Christ dwell in you richly. Amen. In all wisdom, teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord. So, unsay purpose number 1? To worship God together. Let them learn worship. Introduce to your children worship. Ano man, para dili na bag-o nila ang adlong Domingo kaysa balay nag-worship man mo. Mo agree ba muna ako ginikanan nga mao ni wala na to? Ha? Ano man? Di ta kabantay nga perting bisihan na to sa mga butang aning kalibutan na pero nawala na nga atong panahon ang paghatag o pagtagad, ang pagtudlo sa imong mga anak sa pulong sa Dios. Number 2, unsa to number 2? To learn God's Word together. Ayaw kalimot, Papa, ikaw ang pastor sa imong balay. Amen. Ikaw ang pastor sa imong balay. Letter C, to establish the family in the faith, personal convictions, and doctrine. Ang tuyo sa family altar is to establish the family in the faith, personal convictions, and doctrine. The Bible plays in 2 Timothy chapter 3, verses 14 to 17. Sige na ginato nagbalik-balik. Kung nagbagis ka sa mong Bible, murag 1,000 nakakulor ang bullpen diha. Pero, di man gyapon gyud ma-apply. 2 Timothy chapter 3, verse 14. Paul is writing to Timothy the second time. Are you there in your Bibles? Read with me, please. But continue thou in the things which thou hast learned and hast been assured of, knowing of whom thou hast learned them. Nagbasa mo sa Bible ninyo? And that from a child thou hast known the Holy Scriptures, which are able to make thee wise unto salvation through faith which is in Christ Jesus. All Scripture is given by inspiration of God, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good works. Children and young people need convictions to stand up against their peers. Amen? As early as they could be, sa ilang eskwelahan, kinahanglan kang mo instill, mo input o conviction sa kinabuhi nila aron dili na sila madala sa ilang mga classmate. Aron dili na sila dali-dali nga madala sa pagtudlo sa eskwelahan ang mga dili mao. When I was in second year, I stood up against my biology teacher when she was teaching about evolution. She was teaching about that man comes from the ape. I stood up in my conviction, ma'am, dili ko mutuon na imong gitudlo. With all due respect, dili ko mutuon na imong gitudlo ang tao gikan sa unggoy. Gikan ta sa Homo habilis, Homo sapiens, Homo erectus. Nahimo ng homosexual kadugayan. Ang development, gikan ka sa tadpole, nahimo kang reptile, nahimo ka na yung isda, nahimo kang baki, nahimo kang reptile, nahimo na kang human. Kaya ba mo ginikanan nga gitudloan yung mga anak-anak? Ha? Kaya ba mo anak? Mao na gipatuo sa ilahang ang tao gikan sa unggoy. Mao na gipatuo sa ilahang ang kining atong kalibutan wala ni nagikan sa creation
Kung dili, nagikan ni sa Big Bang Theory nga many million years ago, dunay dakong boom! Og dako kayong buto nga nahitabo, og ang dakong buto nga nahitabo, nagbungkag og particles, ang uban nahimong planet, ang uban nahimong stars, ang uban usa di ay nahimong sun, nahimong moon, ang uban nahimong tao, nahimong baki, nahimong unggoy, nabisag unsa na lang gipatuo ta nga gikan ta sa Big Bang Theory. But no, it's wrong. Sayop na nga pagtudlo because my Bible tells me that in the beginning, God created the heaven and the earth. Gitudluan ko sa akong inahan, o wa ko mo yun sa akong maestra. Gitudluan ko sa akong pastor, nga ang tao dili gikan sa unggoy, Diyos may naghimo ani. I stood up against my biology teacher, Ma'am, bisag imo kong hagbungon, di ko mo answer, nga ang tao gikan sa unggoy. I have a question. Kung tanong ko maestra, I have a question. Magsugot ka, ma'am, inig-abot na to, mag-meet ko nimo, ikabuntag, mo ingon ka nimo, good morning, goy. Sip ka, wakay respeto ako, dili, ma'am, iyon ka, gikan ka sa unggoy. Okay ra ba nimo nga mo ingon, good morning, goy? So, dili, nga naman, kaya di magagikan sa unggoy. The Bible says, my Bible tells me that we are created in the image of God. Asa man nag-instill, because I was brought up reading my Bible, being taught by the Bible, taught by my pastor, taught by my parents, that we are created in the image of God. As young nga, imo matudluan na yung bata, tudluan na yung conviction. Establish their faith, personal convictions and doctrine. Nga naman, nagtuo ba yan na sila, kay imo na silang gipa-eskwela dito, tanang gitudlos, maestra, tuuhan, anak. And we are here to balance the teaching, ano man, ang educational system. I'm not saying education is wrong, but I'm just saying education is corrupted. Corrupted by the devil. Look at what education has done to many of our young peoples. Tungod sa education, wala sa pangalagad. Tungod sa in the name of education, in the name of studies, di na mo sunod sa Ginoo nga naman. Something is being instilled in their minds that they do not want to obey God right now. Kinsa may mo balance na makaigsunan. Tawangin ko ninyo. Parents. Family doctrine is very important. A family altar is very important. They must understand their faith and know something of good Bible doctrine so they know what they believe and why. Aron makahibalo sila kung sa ilang gituuhan o nganong wa sila mutuwa na. Namin naman ako. One of the duties of the children, the parents to the children is the duty of explaining everything. Minaman ako. Usab, ako minisayon, usa sa imong trabaho ginikanan is kanang trabaho sa pag-explain sa tanang butang nga sa imong anak. Nya mo na pinakakapoy. Nya mo ingon ta, kapoy pagbasa na lang mo, pag-google na mo diha. Pero unta na kay balo kas Bible, imo ginang explain kay usa na sa imong trabaho. Kay mamini ang doktrina ng imong anak, matulibagbag na nga naman, ikaw nanapol ka sa pag-explain. When your child asks for something and needs an explanation, labi na kaning atong generation are so, kaning atong mga bata karon, they need reasons. They want to know the whys of life. Nga naman pa, nga naman ma. Ayaw, ingin na nga, ay, hala, ang pangutanan ni mo, ay, labad ang ulo ni mo. Ayaw. Explain. More, it is a challenge for parents to study and to learn. Because your children is in your hands and your job is to explain to them the things that they wanted to know. Mutugot ra ba ka nga ato na nila mahibawan sa uban? Mutugot ra ba ka nga laing tao ang mo explain ana? Amen? It should be nga ang pinaka-bright nga tao nga nahibawan sa mong anak, ikaw, papa. Pinaka-bright nga babae nga nahibawan sa mong anak, ikaw, mama. Dili magkatinood, pinaka-bright, pero kay bawo siya nga, kanis, mama, maka-explain nis tanan. Papa, maka-explain nis tanan. Mao na siya dapat. Amen? Hello?
Nga naman, we want to establish the family in the faith. The home makes a good Bible school where the children can be grounded as they face the humanistic, evolutionary philosophy of our modern society. Kay grabe na kakuyaw ang mga pagtudlo sa kalibutan karon nga layo na gyud kaayo sa reason sa Biblia. Just like young Timothy, he did not just learn the scriptures in his early age, but also he developed convictions from it. Asa man agikan iyang convictions ni Timothy in the Bible, and that from a child that was known the Holy Scriptures. Because 2 Timothy 1:5, please. 2 Timothy 1:5. That's how important family altar is. Nala mo sa amen? Ano? When I call to remembrance the unfeigned faith. Unsa? Unfeigned faith. May nga ni kag unfeigned, walay sambog. Pure. That is in thee, which dwelt first in thy grandmother Louise and thy mother Eunice. I am persuaded that in thee also. So ningon si Pablo, nakita nako ang pagtuo nimo. Kay kana nga pagtuo, nakita nako na sa imong lula o sa imong mama. Nga nagtuo ko nga kana nga pagtuo naasad nimo. It's very hurting to see nga ang papa faithful, ang mama faithful, ang mga anak faithful pa, ang apo wa na. Amen. Ang lulo, grabe kay baruganan sa Bible, grabe kay baruganan sa pagkabaptis. Ang anak, medyo na apay baruganan. Ang apo, perting layo nagbuddhist na. Ang apo, Muslim na. Ang apo, wala na. Nga naman, along the way, we failed to instill the faith, the convictions, the doctrine. Amen. So ituyo sa family altar para ma-establish ang family diya sa pagtuo. Nga anak, Dudong, Junior, Inday, mauni ang atong baruganan. We do not do that because this is what the Bible says. This is what we do because this is what the Bible says. We do not subscribe to that kind of doings. We do not subscribe to that. Di ta mo uyon ana nga music, di ta mo uyon ana nga klaseng sinuotan, dili ta ana nga binuhatan, dili ta ana nga practice, wala taga Christmas because this is what the Bible says. Dili ta mamista because this is what the Bible says. Dili ta mo kaol dugo-dugo because this is what the Bible says. Naagyo kay rason sa tanang butang. Ug ang rason nimo Bible. Amen. Dili kay sige lang tingon nga, pangutanaw niya sa pastor, pangutanaw niya sa pastor, pangutanaw sa pastor. Isu nang kag mabot ang 200 kabok. Mahuman linya diri 200 kabok mangutana. Pero kung inyo kung tabangan, mulig-o ng atong baruganan. Because fathers, if you want some materials to help teach your family, naatay katabang. Establish the family in the faith, personal convictions, and doctrine. Letter D, katapusan, okay na mo? To pray together. The purpose of the family altar is to pray together. Tanawa palihog, Genesis chapter 6. 8, Genesis chapter 8. Noah brought his family together. Genesis 8:18. Nana mo sa amen. And Noah, what? Went forth, and his sons, pila ka buhi ang anak? Tulo, kasi pangalan. Si Shem, si Ham, o si Japheth. And his wife, kasi ngalan siyang wife. Ni Noah, si Mrs. Noah. His wife and his sons' wives. With him. Bagay silang words niya, with him. Fathers, paminaw, do not just establish your faith and doctrine and conviction. Bring your family with you. Bring your wife with you. Bring your children with you.
Kay mo na intention sa Ginoo nga ga-build sa church, ug mo na intention sa Ginoo nga ga-build sa family, mo na intention sa Ginoo nga gihimo kang amahan because He wants us to worship Him together, to pray together, learn together, stand for Him together. Amen. 1 Timothy chapter 2, 1 and 2. This is an exhortation. 1 Timothy chapter 2, verses 1 and 2, I exhort, therefore, that first of all, supplications, sunod, prayers, intercessions, and giving of thanks be made of all men. Himuon for all men. Himuon alang sa tanang tao. For kings, iampo na to. Dili lang kay sige ra tag panaway sa atong presidente or sa atong mga mayor or kinsa na sila diha. We have to pray for them, for all that are in authority, that we may lead a quiet and peaceable life in all godliness and honesty. One of the things that we lack is prayers. Pag-ampo. Muna ang atong pamilya, atong agakon sa pag-ampo. Ephesians 6:18. Ephesians chapter 6 verse 18. Praying always with all prayers and supplication in the Spirit, watching thereunto with all perseverance and supplication for all saints. God wants us to practice prayer, and God wants us to teach our children to pray, to know how to pray. Amen? Yung mga anak ba, kabalo na moampo? Number 1, letter A. We have to pray together. Letter A, to pray over family problems and needs. Basa. Ready? Kung sa itong iampo sa family altar, to pray over what? Family problems and needs, burdens that children may have, that they may have confidence in God that answers prayer in everything, everyday things of life. Mauning panahon, kung doon na kay family altar, makapangutana ka sa mga anak-anak, kumusta man yung pag-eskwela? Yan naman. Talagsan na lang kayo ta, kapangutanag, kumusta atong pag-eskwela sa itong mga anak? Kaya nag-abot nila gikan sa eskwelahan, dugay ng muabot, ingnan mo dayon, butang ng bag diha, pagtimo, kay pangabo dito. Pagdali diha, dugay kang niuli da. Hello? We had no time to ask them, kumusta yung pag-eskwela? Ngayon, naghubag mo yung mata, giaway ka? Away ko sa classmate. Sungog ko, ngakuan ko na ko. Budlat ko na kong mata. Di na ko mo eskwela ugma. You know what? Kanang problema, gamay na kayo na natong adults, pero para na, dako na kayo na. Sabaan ko sa kong maestra, kaya na-late ko niya, gisugo ba ko sa isang maestra man, di na ko mo eskwela ugma. Bugat na nila. And this is the time that you can comfort and bring some word of God to them. Nga, ayaw, dasigon mo. Nga, naay Ginoo magtabang na to. Amen? Nga, this is the time that we can pray over family need. Ampo taha, ugma. Si papa nyo, i-pray ninyo, tagagkusog sa Ginoo sa pagtrabaho. Kaya galain ko ng lawas ato niya, nagtrabaho lang gyapon. Let them know. Ampo niyo sa papa ninyo, niya, ugma, wala na tayo kwarta ugma. Let them know your needs. Dili na ingon nga, ay nagsulti na mga bata kay mag-uulo niya. No. They need to learn the problems of the family so that they could learn how to pray. Dili nimo sila patuhon nga okay lang ang tanan, dato kay ta, daghang tagkwarta. Pakatuna sila. Amen. All the members of the family have personal needs. Kung sa may need nimo, it would be good if they could learn to share them openly and take them before the Lord together. Mong anak, magwangan, high school, ako'y ugma na ima, kaya ako'y kinahanglan ma. Nya, di ra ba may pasudlon kung wala may kabayad? Ampo ta. Iba na dili na sila musulti, kay kita po, kung musulti silang need, ato pong kasabaan dito, kwarta na sad, eskwelahan, naghanap po na project, hanap po na, siya musulti, di na lang sila musulti. Di na dili. Mga anak, di na lang musulti kay
Kita po ni mama kada pangayo po na to sa project niya. Asam to kung gihatag dito nung isang adlaw de huruta. Kita po ni mama. Di na sila musulti. They're taking in silang problema. And this is one of the problems. You know what? Kung naamay angay sultian sa imong anak, doon na may mahimong best friend, doon na may pahungawan silang kabugaton sa eskwelahan. Ikaw, kay makakita ganin naglalaki nga maminaw silang problema, dako ginan imong problema. Oh, makakita kay naglalaki nga mag-comfort na o naay kwarta sad. Dako, di mamuto na ko, di bitaw. Tinudili. Kamong mga minyo, mga adults, kanos aman mo, nakasalig sa laki, sa diha nga gipasaligan mo. Sa diha nga, imong mama wa maminaw, imong papa di maminaw, imong son di kaistoryahan, pero naay laking naminaw nimo. Nga supposed to be, ikaw ginikanan mo yung unang maminaw sa mga anak. Kung tanaw na ko ninyo karon, dako abdughan, dako abos trabahoon, pastor, nagpamilya man ta. Nagminyo man mo, unya gipili man yung mga anak o 14 kabuok, di. Ihatag na namang uban. Amen. Sometimes kami gani, kani mga namuyo dali, sometimes si Dilin, kung story mini faith, kung nga, bisihan na to, wala na kita kapangutanan ni Dilin, kung pila na kabuk yung uyab. Kanang, kumusta yan pag-eskwela ba? Musta yung pag-eskwela, kay dako na ba na ito na among kinamanghuran rin niya, karon naka-adapt na po may 2 ka buok. Pero we manage our time that we could ask them, musta yung pag-eskwela day? Ang tubag nila permanente, okay raman. Okay is not an answer. Okay is a cover-up. Hello? Ask them. Hello? Amen? There are school needs, boy or girlfriend problems. Bisan na imong mga anak nga kanang nanay, relationship, pangutan na. Musta naman ito yung uyab nga libat? Kamo pa? Ha? Anong taod-taod naman lagi itong wa mo ari dire? Ha? Lago mo yung sige mig-away ito kay libat ka ito. Day, tambagi, day. Kung mao naman lang inyong relasyon, kada adlaw na lang mo gaaway, pagbulag na lang mo. Nako ninyo. Kaya kung karon gani nga uyab pa mo, sige mo gaaway, unsa na lang pagminyo mo. Dili na maayong relasyon nga sige gaaway. Di na sakto. Musta naman ito yung uyab siya? Balo ato, uyab pa mamenya. Tulo naman kabulan, wa ka chat. Dahil kung kana karon nga uyab pa mo, wa na gina-communicate, unsa na lang kag magminyo mo. Ikaw nga ginikanan, doon na kay katambag, kay doon na ko kay experience. Problema na to, kay di man ta mo tambag. Watay katambag, kay upotay, di po ta mo istorya. And somehow, listen, nabaya po na kanay yung mga anak, baya bisag bata pa na sila, somehow makakomfort sa bayan ninyo. Sa inyong kabugaton, kung magpahungaw lang po mo sa inyong kabugaton, muingan pa ka na, sige lang ma, ampo lang tama. Hello? Amen? Ampun ta na si Papa ma, ampun ta na si Kuya, ampun ta na. Naminaw mo? Kaya atong una-una mo itong anak, kay gagmay pa, wa na sila katabang, they also have a connection to God. Amen? There are school needs, boy or girlfriend problems, problems with playmates, character problems such as timidity and fears of all kinds, questions about amusements, finances. Tingali, kamo mga ginikanan, mabawra ka ini, pero sa inyong pangidaron sama sa yung anak, bugat sa banan ninyo. Amen? Yung mga anak, nag-abot. Ma, dako ba ko grado? 98 ba akong grado? Sama na ito ng grado, malungag na na. Kamantay bugas karon. Ayaw, anaoy. Amen? Bisan baya o kakutoy ang tiyan na eskwela pagkabuntag, naning kamot baya po nang makagrado. Yung dili ba na problema niyang walay bugas? Imo ba niyang problema? Ang iyang problema baya pag-eskwela baya?
Unya, iya ba yung gisulbad ang iyang problema sa pag-eskwela? Ayaw po siya natugi nga way makaon. Just appreciate ka, salamat. Salamat lang, kabisag pubritan, naningkamot juga nga makagrado. Sige lang, padayon lang ka ba? Ako, maningkamot kung makakaon mo para makalampos mo sa pag-eskwela. Maunta na siya nga naman. If that is what you're doing, you are building up your children. Pero kung imong gihimo na lang, tanan pagsaway niya, nga naman lagi imong manghod, 99, imo 98 naman lagi. You are breaking down your children. Imbes imo silang i-build up, ikaw mismo ang nagbungkag silang emotion. Kagamay ng 95, bali mo igagaw ganing 100 ganing grado, ngunit mo na i-compare. Ngaliwat man na nimo. Bright man to imong igagaw pud nga yang inahan. Noon sa kaman oy. Ayo i-compare. Nung salamat dong ha. Pinaka best goods pa sa sarilo gid na mo comfort ni Krisya. Is Krisya pag iskila pa. Ngano ni pa disudas may school lagi pa. Gamay kay kong grado pa, kung mga classmate taas, siguro siya, nak, padayon lagi, nak. Tanawa akong grado sa ako yung mag-school, nak. Balik Christian rin siya, padayon ko, mas gamay pa magkapapa. Di graduate yun. Wapo kayo, kumpor di kayo, unsa liwat juga sa imong inahan. Ayaw na, oy. Do not compare, do not break them down, build them up. Unya, mahimo lang mo ng family altar kung nindot imong relasyon sa imong mga anak. Now listen, this is the challenge of family altar. Kay kung duna mo'y conflict sa imong anak, maglisod kag tawag ana igagabi. Dali na mo, gather na ta. As a hen gathereth her chicks. Dali na mo, dali na. Pero kay wa man maklaro imong relasyon, mo na ang ginikanan una sa tanan, muluhod kas Ginoo daan nga Lord, unta Lord. Dili lang gyud maguba akong espiritu karon kay naara may conflict ani akong anak kay na magklaro kadaan sa Ginoo. Problema kay ang atong conflict sa atong factions, atong gipasagdan, palabyon ra nato, wa nay klaro, naguba ang relationship. So, ang purpose or ang resulta sa family altar, are you listening to me? Makalig-on sa inyong relasyon nga mas mahimong intimate, nga mas magbanding mo. Amen. Teenagers have deep needs and hate to express them for fear of being misunderstood or embarrassed. Their problems are big problems to them and must be considered. Mom and dad have needs of all kinds. All the family needs to know they can have confidence in Him and that He will hear and answer prayer. Munang dunay family altar because you want your family to know that there is a God who takes care for us, who loves us so much, and He will supply our needs. Letter B, to pray and intercede for others such as the pastor, missionaries, sick folk, and save loved ones. Nga ang imong mga anak, bisag gagmay pa sila, makabalo na sila mag-pray nga, Lord, akong auntie Lord, maluwas unta sila Ginoo. Kaning mga pamilya, neighbors, fellow believers in need, church, our president, the shut-ins, those who are in trial, going through persecutions, Lord, ang mga igsoon tong bagong Bible study, giluto sa sila, they learn to pray. They know the concern of the church, they know the concern of the family. Why? Because of the family altar. Amen. Children who can learn to pray openly at home will have no problem praying publicly in the church, weekly prayer meetings as they grow. Muna nagpampuon sa simbahan, maglikay-likay, nga naman, wa man maanad sa balay. Maski gani sa pagkaon, di gani mo ampo, di surag habhab. Nga kanang pag-ampo, makatabang man nga mabugnaw pa ang kanon. Nag-ampo man, bago kong gihukad. Di sa Amen. Ang sa tayo purpose sa family altar? Number 1, to worship together. God deserves our worship. And you must teach your children to worship. Kano sa magsugod or asa magsugod ang family altar? Personal altar. Before you can invite others to get into that altar. Amen. Number 2, to learn God's Word together. Number 3, to
establish faith, personal convictions, and doctrines. Number 4, to pray together. Question, how to start a family altar? Number 1, okay na mo diya? How to start? During the day, pray for a passage or a verse you want to share in the evening. So ikaw karon, Papa, para imuha ni. Kung naa ka kuyog sa iyong pamilya kada adlaw or naa ka karong gabi, Pastor, kanong sa amin ako naisugdan? Karong gabi. So, in a day, mag-prepare kag passage of scripture or usa ka verse nga imong i-share ini kagabi. So, imo nang pangandaman, imo nang imitate, imong isulti sa pamilya. Amen. So, you like change it tungod kay usay naanad ta nga, ijahirag ba sa Bible, ijahirag ba sa Bible, build a family altar. Build this. Together. Then, number 2, on the evening, kano sa nahimoon? In the evening, kano sa himuon? Before bed, sa dili pa mga tulog, gather your family or siblings. For example, wala imong papa, wala imong mama, kamong mga agsuon diha, paghimo mo inyong family altar that you could share together the Word of God. Let me tell you, do this and you will never be the same. Buhatan Pastor, tulura man mo sa akong igsuon, duhara man sa akong igsuon, sige, himuan na, start it tonight. You share, you pray together, you cry together to God para maluwas imong papa, para maluwas imong mama. You open your heart to your ate, you open your heart to your sister, you open your heart to your siblings. Open that. Kuyog ang Ginoo. Pastor, ako ramang usa. O sige, build your personal altar. Pero kung naamos, pamilya, you do it. Sing a song or two. Number 3, pagkanta mo sa iyong pagsugod. Sing a song or two. Pastor, mo ko nahibaw ang hymnal. So sige, itong gamay tiil, gamay kamo. Dili, naagin mo yung mahibawaan. Muna, importante ang pagkanta. Dayon, open in prayer. Humagkanta, ampo. Dayon, number 5, unsa? Share the Word of God. So kung ikaw, Papa, naaka, you lead. Kung wala ang Papa, Mama, you lead. Amen? Amen. Pastor, murag awkward man kami ramang duha sa kong igsoon. Do it! Amen? Kung maka-open ka sa mga problema nimo, kung maka-open ka sa mga kilig-kilig ninyo, kung maka-open ka sa mga butang nga, way labot ang pulong sa Ginoo, why not do it with God's Word? Amen. Share the Word. Number 6, have anybody who can also share some thoughts. Basa ta. Okay, Psalm 117. Sige, mo ni akong nasabtan. Mo ni gihatag sa Ginoo sa ako diri. Ikaw, unsa may muha? Pastoryasan sila. Yung mga anak. Sumala sa imong gibasa diha, unsa may pag-istorya sa Ginoo nimo. Namina mo nako. Tagaan na mag-pattern para mahimo ni. Ato ligunon ang family altar. Share some thoughts. Dayon, prayer request. Unsa may imong iampo. Pastor, unsa man na pastor nga magduka naman sila. Start it. Himo ana. Pray together. Sige, ampo ta. Dungan tag-ampo. Tagsa-tagsa. Then close in prayer. Then go to bed. Then ayaw na pagunitag cellphone, igahuman. Kaya kasagaran nato, sa dili pa matulog, cellphone ang katapusang gigunitan. Dili ang Biblia o dili ang pag-ampo. Naminaw mo na ko. If you want to change, change it. Pastor, ako raman. Personal. Nakay anak, sige kamong duha. Di magkabulong basa, pastor. Basahi. Pa-memorize sa. Do it. Do it. You pray together. Kabalo naman sa maminaw. Let him hear. Padungga siya nga imong giampo ang iyang papa. Imong giampo ang imong mom, imong kaliwat nga maluwas, padungga sila sa pagampo. Nga naman, importante ang family altar. The question tonight, are we willing to change?
Willing batang muhimo ana og nagkinahanglan nig kugi dili na pwede ginikanan nga tapulan sa pulong sa Ginoo. Gusto kang dunay changes imong kinabuhi, do it. Kanus sa pastor, karong gabi. Karong gabi. Pastor, napuno na may pulong sa Ginoo, gikan ko ni nanimba, karong gabi buhatan na. Samtang ang Ginoo naghatag pagkainiton sa imong kasing-kasing buhatan na. I know you have many thoughts in your minds. Mutahod ba ko to si kuan ako no? Musunod ba ka na? Bahala na silang mutahod silang dili. Importante ikaw sugdi kutob sa muapil. Amen. Hello. Do it. Do it. Manindog ta, ampo ta. Precious Father, we thank you, Lord, for tonight. Salamat sa imong pulong Ginoo. Salamat nga gitagaan mi og pattern nga si Noah, ang first thing ang gihimo Lord pag naog sa arka, naghimo sa family altar to acknowledge you and to worship you and to bring offerings to you and to let his family know that the God of heaven who created everything is the reason why they are delivered from the flood. And Lord, nasayod sad mi sa among kinabuhi nga daghan kay mig mga butang nga among angay ikadaig nimo Ginoo. Og takos kang pagadaygon, og takos kang pagapasalamatan. Nini kagabion amahan, tabangi kami. Akong giampo kanimo Lord ang mga amahan. Nga sila mismo, Lord God, mo build up sila silang kagalingon nga altar, silang kinabuhi. Lord, akong gipray kanimo Lord ang mga individuals. Ikaw magahimo Lord God sa ilaha Lord God nga kinabuhi, nga ligon. Aron one day makahimo sa silang ilang family altar. Lord, tagay may grasya nga himuon na mo ni because we want a strong family and we want a strong church. Help everyone to build our family altar. In Jesus' name, amen. Pabilin sa pagduko sa ulop yung sa mata, huwag magtabi, huwag maglakaw-lakaw. I would like to call first the men. Ang mga lalaki, doon sa tubangan palihog. I don't know what God is wanting you to build tonight. Imo bang personal nga altar o imo bang family altar? Idool na sa Ginoo. I-commit na sa Ginoo nga Lord, tabangi ko nga akong maagak ang akong pamilya sa imong pulong. Maagak na ko sila sa worship. Tabangi ko nga ako ning mahimo sa akong pamilya consistently kada gabi. Kada gabi. I call on the women, the mothers, please. Tanang babay. Dos tubangan. Ingna ang Ginoo, Lord, tabangi ko. As inahan, nga mahimong assist sa akong bana, nga wala siya, ako'y mabarog, sa pagtudlo sa akong mga anak. Or kamo mga dalaga, you build up your personal altar. Lord, tabangi ko, ma-build up akong personal altar. You can never build a family altar unless you have already built up your personal altar. Ang Diyos, ang ayan nga simbahon, matag adlaw ug matag gabi. This is one thing that we can do. Building a family altar.
Heavenly Father, we thank you sa kagabihan ni mong gihatag. Salamat sa imong pulong, Lord God. The words have been preached. The words have been said. Tabangin mo tag usa, Lord God, nga ma-apply na mo ang imong pulong. Ito na gitugyan ka ni mo gisaling sa ngalan ni Kristo Jesus ang ginagmaluwas. Amen. O amen. Amen. And the people said, Amen. Let's sing one song. Let's give our special offering tonight. Mag-awit ah. Mandoi kami Jesus sa gugma. Verse 1 all together sing. Mandoi kami Jesus sa gugma, bantay sa kalumo. Sa mga langit nun nga kalanon, pagan agayod kami. Obolang manluluwas, ilukat nimo kami. Obolang manluluwas, higugmaagyod kami. Misaad ka man pagdawat namo, bisan daotan kami. Ang dugyugod nimo nga gamhanan, nagahugas sa sala. Obolang manluluwas, nagasangpit man kami. Obolang manluluwas, pamation mo kami. Among pangitao ng kaluoy, sundong kabubuton mo. Among manluluwas o Ginoo, sa gugma musga kami. Obolang manluluwas, gihigugma mo kami. Obolang manluluwas, nagpadayong gugma mo. Akong gihangyo sa Brother Ago palihog sa pagdoors tong sa tubangan sa pag-close atong panimbahon karong gabi una pinagis pagampo. Dalaygon nga amahan, makagagahom nga Dios, takos sa pagsimba, takos kahadlukan ug yukbuan. Salamat sa kadaugan nining kagabion karon. Daghang salamat sa mga pagtulunan gikan sa imong Biblia. O Dios, ngahi migtabang tagaan mi nimog kusog nga dili mi manapol sa pag-apply sa imong mga pulong. Salamat na pay church nga dinhi nagtudlo kanamo. Salamat sa pastor nga imong gibutang dinhi nga maoy mag-lead ni ining iglesia. O Dios, salamat sa offering mong gitugutan imong mga katawhan makaparticipate ni ini. O Dios, o salamat sa safety gikan pagaganina hangtod karon imong mga katawhan nakapamati pa sa imong pulong. We pray Lord na ikaw magahatod sab tagusa kanamo nga safety sa mga kaigsunan nga magapamauli. O Dios, pray nga mga pagtulunan nimo among nadunggan dili gyud mahanaw sa among panumduman ug kasing-kasing. Tigaay mig igong kusog among ma-apply kini sa matag adlaw, Ginoo. In Jesus name we pray. Amen. Amen. God bless you. Mayong gabi na itong tanan.